Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Una sa lahat, Sir Red, ay nagpapasalamat ako dahil na-feature ninyo yung aking unang isinare na story. Kaya naman ako na naman po ay magbabahagi sa inyo ng dalawa ko pang karanasan. Unahin po natin nung high school na ako. Second year to be exact. Konting description tungkol sa kwarto kung saan po naganap itong kababalaghang ito. Ang sistema po kasi, pagbukas mo ng pinto, madadatnan mo na agad ang kama. Sa gilid ay may bintana pero hindi agad labas ng bahay ang iyong makikita kundi ang garahe na kung saan meron din po doon na nakalagay na isang salamin na parabang ang kapal at nakadikit sa dingding. Yung tapat namin ay highway na kaya kapag may sasakyan, nakakapasok at sumasabog ang liwanag sa kwarto dahil sa refleksyon na kung minsan ay tumatama pa mismo sa naturang salamin. Noong panahon na maganap ito ay siyang kasikatan pa nga po nung movie na The Grudge. Sa katunayan, kapag pinanunood talaga namin noong panahong iyon ang movie na ito, nahihirapan akong matulog. Minsan pa nga ay ang dami ko pang iniisip patungkol sa kwento nito at baka mamaya kasi ay mangyari sa akin. Pinipilit ko na lamang matulog sa tuwing naaalala ko yung mga eksena sa pelikulang iyon. Magkagayon man ay nakailang ulit talaga naming pinanood ito noon, Sir Red. To the point na halos makabisado ko na nga ang mga eksena sa pelikula. Hanggang yung pinakahuli nga po, nagpaalam na ako na gusto ko nang mauna na matulog dahil tiyak ay mahihirapan na naman ako. Thankfully, nung time na iyon ay nakatulog naman ako agad. Kaso, out of nowhere, hindi ko rin alam kung bakit nagising ako bandang 12:00 ng hating gabi. Sa pakiwari ko pa nga ay idlip lamang talaga ang nangyari at hindi siya tulog. Kaso ang problema, eto na naman at hindi na naman ako makabalik sa pagkatulog. Hanggang sa naaninagan ko ang kisame. Sobrang dilim, tapos ang pumasok agad mahaba ang buhok at naroroon siya sa kisame habang pinagmamasdan ng aking pagtulog. Ito yung ini-imagine ko talaga, Sir Red, yung karakter nung The Grudge, na baka mamaya ay bigla na lamang siyang sumampa mula sa kisame at ako po ay dadag-anan at sasakalin. Pumikit na lamang ako ng sobrang diin tapos nagtaklob pa ng unan sa ulo. Nang walang ano-ano'y may naramdaman talaga akong hibla ng mga buhok na dumampi sa braso ko. Ang sistema naman kasi nito, Sir Red, nabanggit ko na talagang inilagay ko ang unan sa ulo ko na kung saan yung mga braso ko pa'y nakayakap sa unan na ito. Agad ay pinagpag ko yung dumikit na iyon sa aking braso at inisip ko talaga na baka buhok lamang iyon ng kapatid ko na katabi ko nung time na yun. Kaso na-realize ko na lamang, Sir Red, na napaka-imposibleng buhok iyon ng kapatid ko. Gayong ilang gabi naman na kami halos na magkatabing matulog at tsaka isa pa hanggang balikat lamang po ang gupit ng buhok namin pareho. Pero yung dumampi talaga sa akin na alam kong hibla ng buhok ay napakahaba. Kahit na takot ako, pinagpag ko talaga ang aking braso at nagpray ako. Tapos tinanggal ko na yung unan sa pagkakatakip sa mukha ko at tumingin sa taas. Pero wala naman akong nakita kaya natulog na akong muli.
Wala kaming pinanood na movie na nakakatakot kinabukasan dahil sa experience kong ito. I really don't know, Sir Red, kung talagang epekto lamang ito nung pelikula o dahil yung takot talaga namin ay sagad-sagara nung pinapanood namin ito kahit makailang beses na. Hanggang sa ito na. It's just a happy normal day. Rainy night pa nga, pagsapit ng dilim. Nagising ako sa kalagitnaan ng tulog ko noon. Ewan ko pero parang may pumatak po na tubig sa mukha ko. Hindi muna ako dumilat. Kinapa ko lamang yung bahagi ng mukha ko kung saan ito pumatak. Kaso wala naman akong nahawakan na basa. Kaya hinayaan ko na lamang pero makailang beses, Sir Red, ay may tumulo na naman sa aking mukha. Dumilat na ako at saktong biglang may dumaan na sasakyan kaya lumiwanag sa kwarto. Believe me or not, sa pagtama ng liwanag ng headlight doon sa aming salamin na sabi ko ay nakakabit sa labas at nag-reflect sa loob ng aming kwarto, hindi ako pwedeng magkamali sapagkat may nakita talaga akong isang figura ng babae at alam kong basang-basa siya. Nakapatalongko nga siya, Sir Red. Yun bang parang akma ng itsura ng magsasayaw ng 8-8? Nakatingin siya sa mukha ko. Pero yung mukha niya ay hindi talaga klaro. Alam ko sa pamamagitan ng direksyon ng kanyang katawan, sa akin siya nakatitig. Hindi ko rin nakitaan ng anino na nagcast mula sa kanyang katawan patungo sana sa akin. Basta't alam ko na ang putla ng kanyang balat at tunay na basang-basa ang kanyang buhok. Sa segundong iyon nakita ko kung gaano kaitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Yung bahagi ng eye bag kumbaga. Orange ang damit niya at sa kanya ay mababakas ang walang ka-ekspresyon na pagmumuka. Bigla akong tumayo at binuksan ang ilaw. Bagamat sobrang lakas ng tibok ng puso ko noon dahil first time ko talagang makaengkwentro as in harap-harapan na sobrang detalyado ang ganoong klaseng nilalang. Kinikilabutan talaga ako ng panahon na iyon pero nagawa kong i-switch on ang ilaw pero wala na po akong nakita afterwards. Kahit man lang yung kanyang basang bahagi ng katawan o yung naiwan man niyang basa sa sahig ay nawala, Sir Red. Hindi ko rin alam kung anong pahiwatig nito sa akin. Nais ko lamang din mag-iwan ng katanungan lalong-lalo na sa mga solid ninyong tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Wala na kasi kami doon sa bahay na yun. Pero ilang beses ko pong napapanaginipan ang bahay naming yun. Meron pa nga pong isang nangyari na first time na hindi ko alam kung anong tawag pero this was a break time nung nagtatrabaho na ako. Basta gising ang diwa ko pero hindi po ako nakadilat. Nakita ko yung POV na nasa bahay na iyon at ako ay nasa kwarto talaga, Sir Red. Katawan ko at ako ang nakita ko. Na-curious ako kaya hinintay ko kung ano ang susunod na mangyari. Pero nakita ko yung babaeng mahaba ang buhok, nakatalikod pero para po siyang papalapit kaya dumilat na ako kasi natakot ako. Doon sa senaryong nakita ko, Sir Red, sa halip na kulay puti ay kulay flesh ang nakita ko talaga, Sir Red, sa buong paligid ko. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Nakaka-travel ako? O meron na ba akong espesyal na maituturing na isang kakayahang salig sa paranormal? Magandang gabi. Ako po si Gerald, 19 years old, mula po sa Isabela. Maikli lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Ito po yung nangyari nung ako ay 12 anyos pa lamang
at patungkol ito sa birthday party na pinuntahan namin ni Mama sapagkat pagdating namin sa birthday party na iyon, kapansin-pansin na yung dalawang bahay sa tapat nung mismong venue na kung saan wala pong katao-tao. So fast forward, may 3 batang bisita po yung birthday celebrant. Basta't naglalaro po sila at hawak-hawak yung isang puting lobo. Nasa labas sila ng bahay at sinundan ko po yung mga batang iyon at upang tignan ang kanilang harutan at paglalaro sapagkat talagang sabik na sabik ako sa kapatid. So habang ibinabato nila yung lobo pa itaas, yun bang parang bina-volleyball, nang mapalakas nga yung hampas nung isang bata doon sa lobong kanilang nilalaro, ay aksidente po na pumunta yung lobong iyon sa loob ng bakuran nung isang bahay na wala din pong nakatira. Since open naman yung gate, nagtungo yung 2 bata upang kunin yung lobo. Basta't ewan ko lamang, Sir Red. Paglingon ko doon sa mismong bahay kung saan pumasok yung mga bata, partikular sa bakuran, may nakita po talaga ako na isang babae na nakakulay pink na dress na nakasilip doon sa mismong bintana. Hindi ko po pwedeng masabi na ito ay isang guni-guni o pagtama lamang nung sunset nung oras na iyon sapagkat malinaw talaga na ang puti nung balat ng kanyang muka, although hindi ko nakita talaga ng klaro ang kanyang pagmumuka. Para ba siyang nakatitig sa 2 bata na pumasok sa bakuran nila? Sa pakiramdam ko nga, ang bigat at kung i-interpret ko nga noon, Sir Red, ay parang galit yung babaeng naka-pink na dress doon sa bintana. Nang makuha na nga ng 2 bata yung pinaglalaro ang lobo sa mismong bakuran, mas lalo po talaga akong natakot sapagkat sa akin naman ibinaling nung babaeng nakadress na pink doon sa bintana ang kanyang pagkakatitig. Malinaw pa naman din kasi, Sir Red, ang mga mata ko nung panahong iyon kaya dito ko na po nakita ang kanyang buong pagmumuka. Wala pong mata yung muka ng babae. Yung ulo naman niya ay dinadaluyan ng pulang likido na para bang pinukpok o kung ano pa mang matigas na bagay ang humataw sa kanyang ulo. Nang muli ay ibinaling ko ang aking tingin doon sa gawin ng kanyang mga mata. Nakita ko naggagripo talaga, Sir Red, ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang matahan. Nawirduhan man yung mga batang nagba-volleyball nitong lobong puti na ito, pero natakot din sila nang ako ay magsisisigaw at tumakbo muli sa loob ng bahay kung saan ginaganap yung birthday party. Nakakahiya man pero talagang gumawa ako ng eksena noon doon, Sir Red, kaya hindi ko rin talaga siya malilimutan. Pero mas hindi ko talaga maalis sa isipan ko yung itsura ng babaeng nakakulay pink na dress na walang mga mata. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir Red. At ako pong muli si Danica mula po sa Cagayan de Oro. Ako po'y nandito muli mag-share ng aking bagong kwento. Last November 2020 po ay may blessing na dumating sa amin ng partner ko. Maging ako nga po ay nasorpresa dahil 34 years old na po ako at nabuntis pa ako. Sa akin po kasi parang hopeless case na ako to get pregnant kasi malapit na rin po ako mag-40, but then God gave us blessing na parang Christmas gift na rin at the same time birthday gift para sa akin. So fast forward po. Maayos naman yung pagbubuntis ko kasi todo ingat naman talaga ako since first baby ko ito.
Then come February 2021, lumipat na kami sa permanent house namin at okay naman po yung aura ng bahay. Not until on my third trimester na nasa 8 months na yung dinadala ko. Isang gabi po ay hindi ko po maipaliwanag yung dahilan kung bakit ako nagising ng alas 12 ng hating gabi. Pagtingin ko po sa taas, may nakita po akong isang palaka na kakaiba ang itsura kasi yung mga paa po niya sa harap ay mahaba kaysa sa likod at buti na lang po natutulog kami ng may kulambo. So nasa taas ng kulambo yung palaka at sakto pong nakaposisyon sa tiyan ko. Bigla po akong sumigaw at gumising agad yung partner ko at sinabi kong patayin niya yung palaka. Sa amin po kasi sa Zamboanga, may kasabihan na pag may palaka na pumasok sa bahay ng isang buntis, ang tawag doon ay uray o uray, isang aswang daw na nagbabalat kayo bilang isang palaka para mas madali na makapasok sa bahay at kainin yung baby sa tiyan ng nanay. Kaya ayun po, pinatay po ng partner ko at itinapon sa ilog yung palakang iyon since yun po yung pinakamalapit sa bahay namin. After po ng incident na iyon, every time na matutulog kami, pinapahira ng langis na kinuha namin sa isang albularyo ng partner ko yung tiyan ko at nagsusuot din ako ng itim na damit para matakpan ito. Sa totoo lamang po, Sir Red, doble-dobleng takot ko po nung time na iyon kasi iniisip ko na kung hindi ako nagising, palagay ko'y wala na rin po yung baby ko. Kahit pala sa modern age na tayo at high-tech na ang buong kapaligiran, meron pa rin mga bagay na tinatawag na mga paranormal. Di naman masama kung maniniwala tayo sa mga bagay na mahirap i-explain, kaya konting ingat na lamang po lalong-lalo na sa mga buntis. Madaming mga bagay ang pwedeng kaharapin ninyo at dapat maging palaban always para safe kayo ni baby. By the way, safe naman pong isinilang sa mundong ibabaw ang aking baby boy through normal delivery noong July 27 at 5:21 PM. Sa katunayan po, nung nagbubuntis pa lang din po ako, mahilig pa rin ako makinig sa mga kwento nyo sa HTV at lalo akong nag-aabang ng mga bagong uploads. Salamat po sa pagbabasa and more power sa inyong lahat. Nakalakhan ko na ang mga kwentong aswang. Yung mami ko kasi ay ginawa na po itong bedtime story namin at ayon nga po sa kanya, ang lahat ng mga kwentong aswang na kanyang sinasabi sa amin ay totoong nangyari. So yun na nga po, parang naging bonding moment na rin po namin yung pagkikwentuhang ganito noong ako ay bata pa lamang. Si mami kasi ay lumaki po sa Zamboanga at talagang likas po sa mga tiga roon yung mga ganitong klaseng mga kwento. Hindi lang po ng aswang, pati po yung mga experiences daw po nila sa mga nuno, mga duwende, kapre at kung ano-ano pa mga nilalang sa kadiliman. Nagkaroon pa nga po ako ng doubts tungkol sa mga kwento niyang ito lalo na nang lumaki ako. Iniisip ko nga na maaaring nilikha lamang ito ng kanyang isipan upang may sapat siyang dahilan para makatulog kami ng maaga. Pero wala sa hinagap na may malalaman ako patungkol sa aking buong pamilya. In fact, meron po ako talagang kamag-anak na aswang. Masasabi ko namang medyo may kalayo ang kamag-anak na po namin ito kasi napangasawa lang naman siya ng pinsan ng mami ko. Tawagin na lamang po natin siya sa pangalang Ditas. Alam din po ni mami yung tungkol po sa kanilang naging mala-twilight na love story. Doon ko nga din po naiintindihan kung bakit tila ayaw din ni mami na palapitin ako o kaya naman ay wag daw kakainin ang anumang pagkaing ino-offer mismo ni Ditas. Na-meet ko rin po siya actually at ito po'y nangyari nung grade schooler pa lamang ako. Pero wala po talaga akong ka-idea na isa po siyang aswang. Kaya pala hindi na rin ako hinahayaan ni mami na makikain sa kanila. Dahil doon ay naisipan ko na lamang na wag na lang talagang lapitan o kaya'y kausapin itong kamag-anakan namin na ito na sinasabing aswang. Pero si mami din ang kumontra sa akin. Wag daw ako magpapahalata na may alam na ako sa tunay niyang pagkatao. Wag din daw akong matatakot
dahil hindi naman din daw ito umaatake ng kamag-anakan. Tumuloy pa rin kami kasi na-curious talaga ako sa kilos nung sinasabing aswang. May bahay din kami doon at ito po yung pinamana ng lola ko sa aking mami. Dumating nga po kami sa lugar ng mga iyon bandang 3:00 na madaling araw. Yung lugar na iyon ay puro kamag-anak po namin yung nakatira at halos kilala na po nila yung buong angkan namin sa lugar. Nasa sasakyan pa lamang po kami noon nang may nakita po akong figura at nagulat ako. Si Ditas pala iyon. Ang taguri ko pa nga sa kanya ay Tita Aswang. Gising pa po siya noong mga sandaling iyon at nakatayo lamang siya sa dulo ng halamanan at meron pa siyang kasamang babae. Natatakot po talaga ako nung sobra nung mga oras na iyon pero si mami po ay nakuha pang magbiro ng, "Tingnan mo, anong oras na pero gising pa sila. Tapos may kasama pa siya." At tumawa siya ng mahina. Medyo natakot ako kasi baka mamaya malakas din yung mga pandinig ng mga aswang at saktong marinig yung sinasabi ni mami. Na-paranoid tuloy ako. So nung nakarating na kami sa bahay, yung katabing bahay namin ay yung bahay din po kasi ng tita ko. Bumukas po yung ilaw noon at lumabas sila tita pati yung dalawang pinsan ko para salubungin kami. Dahil sa nararamdaman ko po ng mga sandaling iyon, wala na kaming balak pang matulog. Ang ginawa po namin ay nagkape na lamang kami at nagkwentuhan at sinabi ko sa kanila na nakita ko si Tita Aswang nandoon sa may halamanan at tila mayroong hinihintay. Sinabihan na lamang ako ng iba ko pang mga kamag-anak na huwag daw magsasalita patungkol sa kanyang ginagawa at baka marinig daw ako. Hanggang sa nagkwentuhan sila tungkol sa mga aswang pero hindi ko maintindihan masyado yung iba dahil Bisaya. Hanggang sa wala nga sa hinagap na may magaganap talaga na siyang magpapatunay na totoo ang mga aswang. One time po may kailangang kunin si Insan doon sa kitchen. Nagulat na lamang po kami nang tumakbo po siya papunta sa sala. May narinig daw siyang tik-tik sa may kakahuyan. Dahil po doon ay agad pong tumakbo yung kapatid niyang lalaki at isinara yung pinto ng kitchen. Sa katunayan, handang-handa naman daw sila kung sakaling meron daw pong susugod na mga kampo ng kadiliman sa bahay. Ang proteksyon nga po nila ay ang mga nakatagong samot-saring laki ng itak na nasa dining area. Meron nga din po pala kaming kamag-anak na buntis na kasama sa bahay ng mga sandaling iyon at yun ang sinasabi ni mami na makapagpapaliwanag kung bakit dinadalaw din ng aswang o ng tiktik ang aming tahanan. Ang ginagawa po namin ay pinapagitnaan po namin sa tuwing natutulog kami ang buntis naming kamag-anak bilang proteksyon. Bukod pa po doon, nakikita ko pang pinapahiran po siya ng isang kakaibang langis na parang ang sama-sama ng amoy para sa akin. Since katabi ko nga po siyang matulog, amoy na amoy ko yung parang bawang at kung ano-ano pang mga halamang gamot na dinikdik at yun nga po yung naging sangkap ng langis na iyon. Nalaman ko nga din na yung dalawang malalaking aso na alaga ng isang tita ko ang siyang nagsisilbing bantay sa mga aswang na yon. Tuwing gabi doon sila natutulog sa gitna ng daan. 3 bahay ng buntis ang binabantayan ng mga ito. Minsan magigising na lang kami sa tahol ng 2 aso at paikot-ikot lamang sila sa bahay na parang merong hinahabol. Hindi na nga daw bago sa kanila ang mga eksenang iyon. Dahil nga po sa palagi na lamang ganito ang nangyayari, hindi po talaga ako nagkaroon ng magandang tulog doon. Ang pakiramdam ko rin po kasi anytime ay parang may kukuha din po sa akin since puro salamin lang ang bintana nila at madaling sirain. Akala ko nga po ito lamang yung aking mararanasan doon patungkol sa mga aswang na ito. Nasundan pa po ito nung sumunod na linggo at dito nga'y malinaw kong naririnig yung tunog ng isang tik-tik. As in tik-tik po talaga ang naririnig ko at paulit-ulit po itong bumibigkas ng ganon. Yung pinsan ko ay hinila agad ako palabas ng kwarto. Natatakot nga siya na natatawa din at the same time sa itsura ko.
Hindi nga po ako makapaniwala at parang gusto kong sabihin na, seryoso? Andito na yung tik-tik? Bakit ganyan ka pa? Muntik na tayo mapahamak. Pero sa kanya ay ayos lamang daw yun. Sanay na daw siya sa mga ganon. Sa katunayan pa nga ay hinila pa niya ako sa veranda at ikwento ito kina mami. Umitingiti lamang po si mami at ang tanong niya sa akin, "O ano bang narinig mo?" Nanlaki na lamang ang aking mga mata sa itinanong ni mama. Hindi ko kasi na-expect na iyon yung mamumutawi sa kanyang bibig ng mga sandaling iyon dahil ang iniisip ko, dapat sana di ba ang itinanong niya kung ayos lang ba ako? Pero parang naaaliw pa sila kasi first time ko daw maka-encounter at makarinig talaga ng tunog ng tik-tik. Oo, nandun na rin tayo sa katotohanan na maaaring sanay na sila. Pero sana naman ikinonsider nila yung pakiramdam ko ng mga sandaling iyon na takot talaga. Kinabukasan, nahagip sa aming kwentuhan na malamang daw si Ditas o si Tita Aswang daw iyon. Pero kinontra ito ni Mami sapagkat naniniwala siya na hindi talaga aatake ang isang aswang lalo na sa kanyang kapamilya. Maaaring kung umaatake man daw si Tita Aswang ay sa ibang lugar niya ito ginagawa. Nung time na iyon ay talagang nakikitawa na lamang po ako dahil silang lahat ay natatawa. Hindi ko nga din po alam kung hanggang saan ba talaga aabot yung kwentuhan namin tungkol sa mga aswang at sa kung gaano nga ba katotoo yung mga sinasabi nila. Pero isa ang tiyak, kung pagbabasehan ko lamang yung narinig ko nung gabing iyon, totoo pala talaga ang mga aswang. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi sa lahat ng mga tigapakinig ninyo dito sa Sindak Short Stories. Nais ko lamang pong ibahagi ang hindi ko malilimutan at yet nakakatakot na experience na naranasan ko nung ako ay kolehiyo pa lamang. Nung time na maganap kasi ito, Sir Red, ay ginagawa po namin yung isang requirement namin doon sa major subject na kung saan isang indie film yung aming issue-shooting. Okay naman na yung mga pre-prod pero ito pong pinakahuling scene na amin pong issue-shoot ay napagdesisyonan po ng assigned director namin na sa North Olympus subdivision na lamang i-shoot. Minsan inaabot talaga kami ng gabi dahil sa shooting na iyon at sa dami ng scenes at preparation. So nakagawian na rin po namin na bago maghiwa-hiwalay after po nung shooting ay nagpipray po kami ng magkakahawak ang mga kamay. Depende kung saang part ng subdivision kami inabot. Pero nung gabing iyon, hindi ko alam at hindi ko maipaliwanag yung feeling. Biglang lumalamig yung bandang paa ko na kahit hindi naman po mahangin sa paligid. Nung huling araw nga din po nung shooting na iyon, inabot na kami sa gawin ng plaza. So habang nakaupo po sa gilid yung ibang mga kasama namin na hindi po main character, nanonood lang po sila ng sinushooting namin na scenes. Isang kaklasiko ang bigla na lamang pong napahiyaw dahil nagulat po siyang may bumulong daw sa kanyang tenga. Malalim na boses ng lalaki iyon at ibang lengguwahe daw po ang ginamit. Galit yung boses at sa pagkakadescribe niya parang sa demonyo. Ang nakakabigla pa nga din doon, Sir Red, yung katabi niya sa kanan ay narinig din daw po yung same na boses. So ibig sabihin, hindi lamang po ito parang guni-guni lamang o kaya dulot lamang ng pagkalipas ng gutom. Since naniniwala po ang aming direktor sa mga entity na hindi po namin nakikita, agad po niyang pinapack up yung aming shooting nung araw na iyon. Nagpray muna kami bago umalis. Isa po ako sa mga listeners ninyo dito sa Caloocan City and please hide my identity and just call me Miss Purple Lady. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Finn.
Isa sa mga silent listener po ninyo simula pa noong 2020 kaya karamihan sa mga nailalapag po ninyong stories ay napakinggan ko na. Tubong Eastern Samar po ako pero naririto ako sa Tondo, Maynila para po sa trabaho. Ang aking isi-share po ay isa sa mga kababalaghang nangyari sa akin nung namatay yung asawa ng amo kong babae. Isang gabi noon nang dinala po siya sa ospital dahil umatake na naman yung sakit ng amo kong lalaki. Sa katunayan po niyan, hindi na po namin talaga tinatanong kung ano yung sakit o dinaramdam ng amo kong lalaki. Basta't ang nadidinig ko na lang sa usap-usapan ng ibang mga katrabaho ko, lagi daw pong sumasakit ang tiyan nito. Akala ko nga po, gagaling na yung amo naming lalaki pagkadala sa ospital nung gabing iyon, katulad din po ng mga dati. So needless to say, sanay na kami na siya ay laging itinatakbo at dinadala sa ospital. Pero nakakalabas naman din po at dinidischarge kinahapunan. So tuloy lamang yung trabaho namin nung gabi. By the way, sa palengke po pala kami. Nagtitinda, nagde-deliver at kami din po yung naniningil doon sa mga kumukuha ng mga items sa amin. Nung umaga na iyon, isang masamang balita ang natanggap ko pagka-uwi ko galing maningil sa palengke. Patay na daw yung amo kong lalaki. Hindi ko po talaga ito inaasahan. So inalam na lamang namin kung saan po siya ibuburol at ang sabi, doon daw po sa barangay at hindi sa mismong bahay ng amo ko. Maluwag po kasi doon sa gawi po ng barangay dahil talagang doon ibinuburol yung iba pang mga namamatay sa lugar namin, lalo kapag meron din po na inaasahan na malaking volume ng tao na dadalo o darating. So nung araw na iyon na nakaburol na po yung amo kong lalaki, napagdesisyonan ko po na hindi muna sumilip dahil ang gusto ko ay makatulog muna dahil puyat talaga ako sa trabaho. So ibig sabihin, makakatulog talaga ako ng husto dahil tahimik. Tiyak na mapapasarap yung tulog ko dahil kung naririto lamang yung mga kasama ko, ang ingay-ingay po talaga nila. Ang lakas-lakas ng boses nila kaya mabuti na lamang masusulit ko yung lugar. So nahiga na ako at natulog. Nakadapa pa nga po ako noon, Sir Red, dahil yun po yung talagang nakasanayan ko na. Hanggang sa dinalaw na ako ng antok, pero bigla po akong nagising dahil may bumatok po sa akin ng pagkalakas-lakas at sa sobrang lakas ay sumakit pa nga po ang aking batok hanggang sa napabangon ako at napaaray. Agad kong nilingon kung sino ang may gawa. Iginala ko ang aking paningin sa buong paligid ng kwarto pero wala po talaga akong kasama. Wala akong nakitang kahit na sino. Imposibleng may makapasok din sa bahay dahil nilak ko pa nga po yung pinto at maging yung bintana bago ako humiga. Hanggang sa naalala ko na lang bigla yung amo kong lalaki. Alam kong siya yung may gawa nito dahil Sir Red, ganito din po niya ako binatukan nung siya ay nabubuhay pa. Maaaring nagalit siya o iniisip niya na unang araw ng burol niya tinutulugan ko at hindi man lang sisilip. May pagkamasungit din kasi yung amo kong iyon. Kung kaya tumayo na lamang ako, naligo at nagtungo na sa burol niya. Baka mamaya kasi ay hindi na lang batok yung aabutin ko kundi baka sipain o ilaglag na niya ako sa higaan. Pagkadating ko po sa lamay, ikwinento ko nga po sa kanyang may bahay yung nangyari sa akin. Nagulat din po sila dahil maging yung kapatid pala ng amo kong lalaking yumao ay ganun din daw po yung ginawa sa kanya. As in nasaktan daw po siya. Pinalo siya ng napakalakas sa binti. Pinakita pa nga po nung kapatid ng amo kong lalaki yung binti po niya kung saan siya banda pinalo at meron talaga itong pasa. Kinilabutan din ako nang malaman ko iyon, Sir Red.
Ang tanong ko na lamang po syempre sa lahat ng inyong mga tigapakinig, kung ito bang nangyari sa akin ay meron bang masamang kahulugan? O kaya masyado lamang malikot ang aking isipan? Ito pong ikikwento ko sa inyo, Sir Red, ay nangyari po sa isang liblib na lugar sa Leyte. Actually, may similarity po ito sa isa sa mga nakwento ninyo at na-feature na sa Hilakbot. Kung kaya't nung nadinig ko ito, agad kong naalala ang kwento ng aking tita. Ang nangyari po kasi, Sir Red, ay ganito. Meron po silang kapitbahay na babae. At nung nangyari daw po sa kanyang kababalaghang ito ay mag-isa lamang po siyang naglakad pauwi. 3:00 daw iyon ng hapon. Ang dinaanan po niya kasi ay medyo may kakahuyan sa gilid ng isang rough road at malayo po yung mga agwat ng mga magkakapitbahay. Hanggang sa may nasalubong daw po siyang isang babae na nakaputi na damit at naglalakad katulad niya. Mahaba ang buhok at ang ganda daw talaga ng muka. Yung katawan nga daw po nito ay parang nga daw pong nag-i-illuminate. Pero habang papalapit ng papalapit yung babae, napansin daw po nung kapitbahay na babae ng tita ko na tinitignan daw siya nito. As in nakatingin lang. Hindi man lang ngumiti o kaya'y ikinaway ang kanyang kamay. Nawirduhan daw po itong kaibigan ng tita kong babae. Mabilis din kasi daw maglakad yung babaeng nakita niyang maganda. Hanggang sa lakad siya ng lakad, tapos ine-expect niya na sa haba ng nilalakad niya ay may makikita daw po siyang bahay, upang nang sa ganun ay mapagtanong-tanong daw po niya kung saan o ano pa yung pwede niyang lakaran na medyo shortcut. Pero wala siyang mahagilap na mga bahay sa gilid. Hanggang sa parang nawalan daw po siya bigla ng ulirat, as in nagkulay black lahat ang paligid niya. Hanggang sa nakita na lamang niya ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang burol na kulay green. Pahapon na daw po yun at palubog na ang araw. Doon sa baba ng burol, natanaw niya sa hindi kalayuan na parang nga daw pong merong isang malaking salo-salo. Parang may event at sayawan yata daw yung nakikita niya kasi may mga umiilaw na parang ganoon sa mga disco lights at marami daw talagang tao. Ang ikinatatakot niya, Sir Red, paano siya napunta sa tuktok ng burol? Gayong alam niya na ang hinahanap niya kanina ay makabahayan sa gilid lamang ng rough road. Doon lamang po pumasok sa isipan niya na maaaring siya ay naengkanto. Sa pagkakatanda din daw niya, wala naman din siyang nakitang event doon sa area nila. Nagmura lamang daw po siya na nagmura. Hanggang sa namalayan niya na nasa labas na siya ng kanilang bahay. Ikinagulat din daw ito ng kanyang asawa dahil sigaw daw ito ng sigaw sa labas. Napakaingay daw nung asawa nito at bakit dis oras ng gabi ay nagmumura pa daw ito doon na animoy nag-aamok. Hating gabi na pala siya nang nakarating sa kanila. At hindi niya maunawaan, Sir Red, kung paanong sa bilis ng mga segundo, sa bilis ng oras, ay na-transfer siya sa hindi niya maipaliwanag na mga lugar hanggang sa makarating nga po siya sa harap ng kanilang bahay. Actually, nang nakausap na po siya ng kanyang asawa, lubos ang kanilang pag-aalala sapagkat kanina pa daw po pala hinahanap yung babaeng ito. Sabi naman nung babaeng kaibigan ni tita, hapon na nga daw siya umalis galing doon sa pinuntahan niya. Kinabukasan nga din, ipinagtanong-tanong daw po nila kung meron bang naganap na sayawan sa area nila. Base sa kung saan ito nakita sa tuktok ng burol nung kaibigang babae ng tita ko.
Pero yung mga residente ay kunot noon na sumagot na wala naman daw nangyari. Walang sayawan na naganap at napaka-imposible dahil malayo-layo pa daw po ang petsa ng kapistahan nila doon. Doon na nakumpirma ng kaibigang babae ng tiyahin ko ang nangyari sa kanya. Sobra din talaga akong kinikilabutan, Sir Red, sa tuwing naaalala ko ang kwentong ito. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Hello po sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako pong muli si Dan mula sa Pampanga at ako po yung isa sa mga nagbahagi ng kwento dito sa Sindak, which is yung multo sa inuman. Gusto ko nga po sana magbahagi ulit ng kwento at sana po'y mapagtiyagaan ninyo ang content nito. 16 years old ako noong 2013 at nasa Manila ang papa ko habang si mama naman po ay nasa Arayat dahil nagkasakit si Lola kung kaya't ipinatawag siya. Noon pa man, mahilig na talaga akong magpuyat. Hindi ko po talaga maintindihan o maipaliwanag kung bakit, ngunit para nag-e-enjoy talaga ako sa mga oras tuwing gabi kesa sa umaga. Mag-aalas 3 na iyon na madaling araw nang makarinig ako ng mga pagkatok sa main door ng bahay namin. Noong una ay ipinagsawalang bahala ko lamang ito at ipinagpatuloy ko lang ang panonood ng movie sa computer ko. Ilang sandali pa, nakarinig na naman ulit ako ng mga pagkatok sa main door namin at kagaya kanina ay muli ko rin itong ipinagsawalang bahala. Alam ko kasi na hindi iyon normal at naniniwala ako na wala namang matinong tao ang kakatok sa pinto namin ng alas 3 ng madaling araw, lalong-lalo na kailangan mo rin munang makapasok sa gate namin bago ka tuluyang makapunta sa pinto. Naisip ko rin kasi kung si Papa iyon o si Mama may susi naman silang dala at hindi na rin nila kailangan pang kumatok. Kung magnanakaw naman ang kung sino man ang kumakatok na iyon, naisip ko na sino namang siraulong magnanakaw ang kakatok pa sa bahay na nanakawan niya, di ba? Napalunok ako ng aking laway noon, Sir Red, at alam ko sa sarili ko na laksa-laksang sindak na yung nararamdaman ko. Kung kaya't kinuha ko ang aking cellphone at pagkaraan ay dinayal ko ang numero ng kaibigan ko palang noon na si J. Riel. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyayari at sinabi ko rin na mag-isa lang ako sa bahay dahil wala nga ang mga magulang ko, kung kaya't natatakot ako. Sagot naman niya sa akin ay pupuntahan na lamang daw niya ako dahil malapit lamang ang bahay nila sa amin. Kaagad din naman siyang nakarating matapos yon. Nang magkasama na nga kami ni J. Riel, parang nawala na lang yung takot ko bigla at napalitan ito ng kilig. Sa katunayan kasi ay sobrang crush ko po yung kaibigan kong iyon at kahit nakakatawa man, parang naging blessing in disguise pa yung pagkatok na narinig ko at kung araw-araw ko makakasama si J. Riel dahil dito parang gusto ko na araw-araw na ring marinig yung mga pagkatok tuwing alas 3 na madaling araw. Until now, kapag napagkikwentuhan nga namin ito ni J. Riel, palagi niyang sinasabi sa akin na hindi naman totoo na may mga narinig ako mga pagkatok. At sinabi ko lang daw iyon para makita ko siya. Slightly true naman talaga yung sinabi niyang iyon, Sir Red. Dahil tinawagan ko rin naman talaga siya nung gabing iyon dahil gusto ko rin siyang makita. Pero ganun pa man, alam ko pa rin sa sarili ko na totoo yung nangyari sa akin at alam ko rin na totoo ang takot na aking naramdaman. Kaya paalala ko lang din po sa lahat ng mga tigapakinig o yung mga nakaranas din po nito na kapag may kumakatok sa pintuan ninyo ng ganoong oras, mag-isip muna ng mabuti bago ninyo tuluyang pagbuksan. Iyon lamang po ang aking ibabahagi at muli ay maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwentong katatakutan na may halong konting kalandian.
Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Alex mula sa San Pablo City, Laguna. Actually po ay may dalawang story na po kayo na na-feature mula po sa akin. Yung sa mangkukulam at yung tungkol sa gabay. But anyway, ito naman pong susunod kong storyng ito ay tungkol po sa aking tito who passed away dahil po sa atake sa puso this year. Sa katunayan po, Sir Red, ay may mga senyales na akong nakita along the way nang pauwi ako galing sa trabaho. Hindi pa man sinasabi ng mga magulang ko iyon sa akin dahil alam nila na masasaktan ako. Itinago pa nga nila sa akin yung nangyari kay tito. Yung tito ko po na iyon ay second cousin ni Papa. Pero magkagayon man, mahal na mahal niya po kami ni Amaris. Simula pa nang kami po'y ipinanganak. Lagi din po niya kaming hinihiram at dinadala sa bahay nila na malapit lamang din sa amin. So naglalakad po ako papauwi noon nang nakita ko po yung pinsan kong babae na umiiyak, so I asked her kung ano ang nangyari. Diretsahan naman siyang sumagot sa akin at ang sabi, si tito nga daw ay isinugod sa ospital. Kausap niya yung kapatid niya ding babae sa phone that time at umiiyak silang pareho. Ako, mas gusto ko na kahit papaano ay maging positibo that time. Iniisip ko na baka na-confine lamang si tito. So nang makauwi na ako sa amin, agad ay ibinungad ng aking mga magulang na pumanaw na nga si tito. Lahat tuloy kami ay nag-iyakan na nung time na iyon. Questionable pa nga sa akin, Sir Red, dahil talagang napakabait na tao ng tito ko. Ayon din nga kay Mama, around 5 PM nang nagkakagulo na daw po dahil nga hindi na siya magising. So nakauwi ako around 6 PM nung time na yun. Hinihintay namin yung mga labi niya dito sa lugar namin, and then yung anak ko ay karga-karga ko kasama sina Mama at Papa. Naroon kami sa gawing tapat ng bahay at hinihintay nga namin ang mga labi ni tito. Yung anak ko na si Amaris ay may hawak na PVC tube na maliit. 2 years old pa lamang po siya pero nakakausap mo na siya ng malinaw. Ang kilala nga po niya yung tito ko na iyon kasi lagi din niyang nakikita, lalo kapag nagagawi sa amin. Yung PVC pipe na iyon, Sir Red, ay ginawa niyang binocular. So hawak ko siya at habang gamit nga po niya yung tubo na kunwari ay telescope. Sinisilip-silip niya iyon na akala ko nga nung una ay pinaglalaruan lamang niya. Hanggang sa bigla na lamang siyang sumigaw na para pang excited. Ang sabi pa nga niya, "Lolo!" So ako, si Mama, si Papa at yung iba pa naming kapitbahay na nag-uusap-usap ay bigla pong napatigil at agad ay napatingin sa anak ko. Tinanong ko si Amaris kung ano yung sinabi niya. Inulit po niya na, "Lolo!" At itinuro pa po niya yung tapat ng bahay ng tito ko pero wala po kaming nakikita. Kaya gayon na lamang ang pagtitinginan po namin nila Mama at Papa. So habang tinitingnan namin si Amaris na kumakaway at nagsasalita ng hi, that time, tiyak po kaming wala pang tao sa bahay ng tito ko. Kasi lahat ng mga tao sa bahay na iyon ay nag-aasikaso pa po pala ng kanyang mga labi.
Good afternoon po sa lahat ng mga solid na tigapakinig ninyo dito sa Sindak Short Stories. Ito po ang aking ikalawang kwento at tulad ng aking naipangako sa inyo, Sir Red, na magsisend po ulit ako. Bukod sa nauna kong kwento tungkol sa huling habili ng aking lola, ito naman pong aking ibabahagi ngayon ay base naman sa mga kwento ng kakilala at yung mga nakaranas sa loob ng aming bahay. Just call me Kaloy, Sir Red. Fully aware naman po talaga ako na sa umpisa pa lang na pagtapak namin sa bahay, alam kong may nagbabantay na talaga. Dahil sa aking lolo sa side ng aking ina, bata pa lamang po ako nang siya ay pumanaw. In short, hindi ko na po talaga siya na-meet o nakalakhan. Nabubuhay na lamang po ang kanyang alaala base sa mga kwento na aking nadidinig. Tulad na lamang ng aking kapatid nang minsang naroroon daw siya sa kanyang kwarto. Basta't may nakita daw po siyang isang bata. Maliit ang height nito. Nakatayo daw ito sa gilid ng Durabox habang tinitingnan daw po siya ng matagal. Nang ikwento sa akin ito, nakatitiyak kami na ito yung pinsan namin na baby pa lamang ng pumanaw. Hanggang sa nagkwento na rin ang aking tiyahin. May isang gabi daw bago siya matulog, may nakita naman po siyang isang lalaki na nakatayo at korteng anino sa kwarto nila. Hindi daw ito gumagalaw. Pinilit na lamang daw niya na huwag pansinin dahil naniniwala siyang guni-guni lamang niya ito. Nang ikwento niya sa amin iyon, sinabi ko na maaaring si lolo iyon. Nang minsan naman din pong magawi ang aking kaibigan doon sa bahay. Humiga muna siya sa aming sala habang walang ginagawa. Nang bigla-bigla daw pong may napansin siyang dumaan na lalaki na naka-uniform na pang pulis patungo sa kwarto ng aking lola. Nagulat ako nang inamin niya iyon. Nakatitiyak na naman ako na si lolo ito dahil nagtutugma-tugma ang kanilang kwento patungkol dito sa loob ng bahay. Iniisip ko tuloy, Sir Red, na kung hindi po bantay sa loob ng bahay ang kaluluwa ng aking lolo na hindi ko na po naabutan, hindi po kaya isa siyang guardian angel na bukod sa pinsan kong baby na namatay na din ay isa siya sa gumagabay sa amin. Masasabi ko po ito sapagkat sa tinagal-tagal ng panahon ng aming pag-stay sa naturang bahay, awa ng Diyos ay hindi naman po kami dinadapuan ng kahit na anong sakit. Masasabi ko rin na smooth sailing din po yung buhay namin at parang anlayo sa kamalasan. Sinabi ko na lamang, nagbabantay talaga sa atin ang guardian angel natin. Naniniwala din ako na minsan, ang mga kamag-anak na yumao ang mga nagsisilbing guardian angel natin. Naaalala ko rin nga po nang minsang inatake ako ng lagnat. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata at halos tumagal ng 2 minuto na nakahawak po sa akin ang aking lolo at inaayos niya ang aking damit habang sinasabi na huwag daw akong matatakot dahil ako ay gagaling agad. Dahil sa mga kwentong ito at lalo sa naranasan kong pagpapakita ni lolo, naniniwala talaga ako na sila nga ay naririto lamang sa bahay para kami ay bantayan sa bahay. Kumusta po sa inyo, Sir Red? It's me again, Josh with a T. Hindi na muna ako magkikwento tungkol sa panaginip ko katulad ng mga unang ibinahagi ko. Ito pong laman ng aking next na entry ay tungkol sa pagbabalik ala-ala ko sa mga na-experience ko rin dati. So counting flashback lamang po muna. Sabi ng lolo ko, ipinanganak daw po ako ng parang kulay talong na. As in declared dead na daw talaga kung tutuusin. Pero himala raw
na ako ay nabuhay muli. 5 years old ako. Naaalala ko na lagi akong pinagagalitan ng lolo ko dahil sa mga salitang sinasabi ko, lalo na kapag ako ay galit na galit. Ayon nga din po sa lolo kong iyon, napakatalim daw ng dila ko noong bata ako. Sabay pingot sa tenga ko. Pakitandaan lamang po itong flashback kong ito dahil dito iikot ang story ko. Let's move forward sa present time. Ngayong February nga po, nagkainitan kami ng leader ko sa trabaho. Nagkapalitan po talaga kami ng hindi magagandang salita. Alam nyo naman kasi po sa company na sadyang meron pong mga ganitong klaseng mga empleyado na kung hindi nagpa-power trip, feeling tigapagmana. Porke inaasahan at palaging sinasama ng boss. Ang dami-dami din po kasi niyang ipinaparatang at sinasabi sa akin to the point na namemersonal na siya at dinamay pa ang family ko kung kaya't yun ang nakapag-trigger sa akin ng pag-iinit ng ulo ko. So habang nagkakapalitan na nga kami ng masasakit na salita, bigla ko pong nabitawan ang ganito. Ingat ka na lang. Hindi mo alam na paparating na yung oras para anihin mo lahat ng hindi magandang ginagawa mo dito. Malapit-lapit na at oras na para sa karma mo. Kitang-kita ko rin na nagulat yung leader namin sa sinabi ko. Umalis talaga ako, tinalikuran at nag-walkout na lang sa lahat ng mga naroroon. Sinabi naman ng katabi ko, bakit ko daw sinabi at bakit ganoon yung tono ko. Natatakot daw siya sa lumabas sa bibig ko. Ang sagot ko naman sa kanya ay ganito. Makikita mo pre, akala niya siguro lagi ako nagbibiro. And then fast forward. After 2 days, na-aksidente po yung leader namin. Bumangga ang kotse niya dahilan para mabali yung buto niya sa paa. Ang dami tuloy hinuha ng mga nakarinig sa sinabi ko na kesyo ito na nga daw yung sinasabi ko. Ito na nga daw yung tila isinumpa ko sa harap ng aking leader. Parang kasalanan ko tuloy kung bakit nangyari sa kanya dahil pinagsalitaan ko po siya ng hindi maganda at nagkatotoo. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, ito rin po yung dahilan kung bakit napapagalitan ako ni lolo nung bata. Matalim ang dila ko. Malakas manalita na parang sumusumpa. Lalo kapag ikakapahamak pa ng iba. Maraming salamat po sa inyo Sir Red at sa lahat ng inyong admin at sa mga solid HTV positive na naririto ngayon sa Sindak Short Stories. May susunod pa po akong ibabahagi at tungkol naman po ito sa aking bantay at ilang mga panaginip na hindi ko maipaliwanag. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jake and I've been a long time silent listener dito po sa inyong YouTube at sa podcast. Gusto ko lamang din po munang magpasalamat for somehow keeping me sane during the pandemic. Na-encourage din po ako na mag-send ng stories ko po at sana ay mabasa ninyo. Ito po si Red ay halo-halong experiences ko at iba na mga nakwento naman sa akin ng mga kakilala ko. Ako po ay tiga-Tacloban. Ang first story na aking isi-share ay ang mga karanasan ko sa bahay namin. 2 palapag po kasi ang bahay namin pero yung roof po ay konkreto kaya meron pong stairs na pwedeng akyatin para makapunta doon. Nag-aral po ako ng law at ang classes ko usually ay from 5 p.m. to 7 or minsan ay inaabot pa nga po ng hanggang alas 8 ng gabi. So nakakauwi na po ako ng bahay almost 9 p.m. na. One time po nung dumating ako sa bahay, pagka-park ko ng aking sasakyan, on the way na ako papasok sa bahay, napalingon po ako sa taas
doon po sa may gawing stairs at doon nga ay nakita ko na may taong nakatayo. Nakaitim po siya. Otomatiko po na kinilabutan talaga ako, Sir Red, kasi alam kong sarado yung pinto na papalabas doon sa terrace namin, lalo kapag ganitong oras. Kaya imposible namang magkakaroon o may makakapasok na tao o kung sino man iyon. Tinawag na lang ako ng nanay ko at kapatid ko dahil matagal na pala ako sa labas na nakatayo at nakatitig lamang daw ako sa taas. Nung sinabi ko nga sa kanila, napakwento din agad yung kapatid ko na baka iyon daw ang gumambala din sa kanila nung minsang mag-practice daw sila isang weekend. Iniwan nila yung radyo sa isang sulok habang nagpa-practice daw sila ng dance steps nila, then bigla na lamang daw pong nagbukas yung radyo at nag-full volume pa. 3 beses daw po itong nangyari sa kanila kaya hindi nila pwedeng i-ignore. And the last one ay ang pinakamatindi na kung saan ito yung naging dahilan kung bakit napauwi sila nang wala sa oras. Hindi nila natapos ang kanilang practice sapagkat nang tinanggal na nila mula sa outlet ang pagkakasaksak ng naturang radyo, ay nag-on na naman daw ito ng kusa at same na naka-full volume ang kung anong radio station na tumutugtog doon sa radyong iyon. Partida yun, Sir Red, kasi wala naman daw pong baterya ang radyo kaya napaka-imposibleng mangyari ito. Ang ikalawang kwento ko naman po ay karanasan ng kapatid ko. Isang gabi po nang pauwi na siya mula sa eskwelahan. Meron po kasi ditong road sa Tacloban na mula sa syudad ay magka-cut across po siya sa isang bundok pababa then lulusot na sa isang highway na patungo na po sa amin. Paglampas niya ng bundok, meron nga pong straight na road doon na pwedeng daanan. That was 2007 or 2009 kung hindi ako nagkakamali nang mangyari po ito, and during that time, konti pa lang po kasi yung mga bahay at mga structures doon sa gilid ng road na ito, kaya talagang literal na napakatahimik kapag medyo gabi na. Wala din pong street lights doon masyado. Habang tinatahak nga daw niya ang daan na iyon, bigla na lamang daw dumilim yung kanyang dinaraanan at parang nawala yung sinusundan niyang kalsada. Napalibutan siya ng naglalakihang mga puno at parang na-transport daw siya sa ibang lugar. Napaiyak na lamang daw po yung kapatid ko at nakapagdasal na lang siya noong mga sandaling iyon. Sa pagkakatansya nga po niya, almost 30 minutes daw siya na na-stock up sa lugar at laking tuwa niya nang makakita na siya agad ng ilaw ng mga sasakyan na nasa gawing likuran niya. Bigla-bigla, nakabalik po siya sa kung saan siya naroroon kanina. Ang susunod ko nga pong story ay noong graduating ako ng college at uso kasi noon sa Red yung mga late nights kasi napakaraming mga requirements na dapat tapusin. Isang gabi, almost 2 AM na ito, malapit na rin ako matapos sa ginagawa ko nang bigla na lamang pong umalulong hindi lang 1, 3 kundi lahat po ng aso namin sa loob at labas ng bahay. Doon po sa may bintana ng kwarto kung saan ako nagtatrabaho, katakataka na naroroon po ang aming mga alagang aso at doon sila umaalulong. Natameme ako sa kinauupuan ko noon at unti-unting lumaki yung ulo ko dahil sa hilakbot. Ito yung feeling na parang alam mong may kung anong nakatingin sa'yo mula sa likod mo at alam mo rin na kapag nilingon mo ito ay meron ka talagang makikita. So dahil ganun nga po yung mindset ko ay hindi po ako lumingon dahil sa sobrang hilakbot. Dali-dali ko na lamang pong sinave yung ginagawa ko sa computer habang nanginginig na. Nung huminto na nga po yung mga aso sa pag-alulong, agad kong pinatay ang aking computer at dali-dali akong tumakbo sa kwarto ko para matulog na. After a few days nun, may mga ginagawa pa rin po kami mga requirements ng mga kaklase ko at inudyukan ko sila na mag-overnight na lang sa bahay. So natulog na kami noon doon sa computer room kasi may sofa naman po doon.
Natulog ako na nakaupo sa isang upuan habang nasa likod ko yung isang door ng computer room na papalabas na po ng bahay. Walang ano-ano. Naalimpungatan na lang kami ng isa ko pang kaklase nang pareho po kaming makarinig ng katok sa pinto na nasa likuran ko. As in sabay po kaming nagising at nagtinginan afterwards. Binuksan ko nga po yung pinto at tinignan ko kung sino ang nasa labas pero wala pong katao-tao. Natakot po talaga yung kaklase ko at bumalik na lamang po sa pagkakatulog. Ako naman po ay nakatulog lang din matapos ipagkibit balikat ang narinig naming katok. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.